talaga bang walang blank? Talaga bang na-fill up? Kailan fill up? Pagkatapos magbotohan o bago magbotohan? May problema tayo kung pagkatapos ng botohan kasi insertions lahat yan. At pag insertions, alam mo naman na karamihan dyan pork barrel ng mga congressman at senador. Hindi po ako pumirma ng budget. Makikita po ninyo hindi ako pumirma, kaya itanong na lang ninyo sa ibang senador kung anong kababalaghan kung meron nga. Ang akin, nag-privilege speech na ako, tapos sinabi ko na yung nakita kong mga problema at matapos nun, hindi na ako pumirma. Doon sa hindi mo pagpirma, diyan sa Vice Cam report na yan, approve sa amin yan, Senator Amy Marcos. Pero hindi ka pa rin namin susuportahan sa papalapit na 2025 midterm election. Huwag niyong iboboto yan kasi kung nasa tamang kaisipan lang yung ali na yan, bago sana nagdadadakdak dyan sa social media, sinugod niya yung kapatid niya dyan sa Malacanang. Pero bago yan mga kababayan, naku, itong si Prof. Malutikia, yari na naman ho itong si Tambaluslos at itong si Marcos Jr. sa mga pagka-analisa nitong si Prof. Malutikia dito sa video na to. At papanoorin ho natin ang exclusive na interview ng mga reporter dito kay Amy Marcos diyan sa Senado kaninang umaga ho ata yan o hapon. Isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Rekta na ho tayo dito kay Senator Amy Manggagamit Marcos. Napakadali lang naman ho kasi solusyonan di ba? Mag-usap kayo. Sabihin mo sa kanya, ading. Diba tawagan yung ading o kaya bongit. Di ko pinirmahan yung Vice Cam report na yan dahil may problema. Napakaraming blankot, kulang-kulang. Ikaw bakit mo pinirmahan yung GAA na binasi yan doon sa report nila dyan sa Vice Cam? Yun ang problema natin dito mga kababayan. Bago ang lahat ng yan, nakita ho natin at natuwa tayo dito sa post na to ni Ma'am Sas Rugando Sasot. Ang nakakaloko dito, Kongreso tinira ni Digong tungkol sa mga blankong Bicam report. Pero si BBM ang pumiyok. Wala raw blanco sa GAA. Ganun ho talaga, Ma'am Sas. Pagka natataranta na ho ang mga bangag, ganyan ho ginagawa. Dapat ho sana, sinabi nitong si Marcos Jr., hindi ako sasagot niyan. Pinapatungkulan nila yung Vice Cam, diba? Yung Bicam report, Pagdating sa amin naman, wala namang blanco, Kompleto naman. Tingnan nyo yung GAA, diba? Ganon dapat ang sinagot, kaso bangag nga. Biglang depensa ho siya kagad. Sinungaling yan. Fake news lang si Digong, diba? Ganon ho siya. Hindi naman ho siya pinatutungkulan, hindi naman ho siya binabanatan ni Tatay Diggs, bira ho siya ng bira. Isa ho yan sa mga ika nga, kung gusto nyong ma-identify ang isang bangag, ganyan ho sila, ang bilis nilang mataranta. Eto, eto, kay Senator Amy Marcos na ho tayo sa ating pinakamanggagamit na senator ngayong mga panahon na to. At sa tingin ho natin, hindi ho kayo mananalo. Eto, pakinggan ho natin to. Hindi po ako pumirma ng budget. Makikita po ninyo hindi ako pumirma, kaya itanong na lang ninyo sa ibang senador kung anong kababalaghan kung meron nga. Teka. Doon muna tayo sa may kababalaghan kung meron nga. Alam mo na, hindi mo pinirmahan dahil palsipikado, di ba? May problema. Ngayon, presidente kapatid mo. Imbis na sinabihan mo yung kapatid mong bangag na, ading, bongit, ayusin mo. Dahil yung Bicam na yan, Bicam report na yan, ay ang pinagbasihan dyan sa ibinigay sa inyong budget, yung rinatipikahan na yan, palsipikado yan, may problema yan. Maraming kulang-kulang dyan. Ngayon, kung umabot sa opisina mo na kumpleto na ang budget na yan, kailangan mong pakasiya siya sa atin. Kasi yung mga pinirmahan ng mga senador at congressman, maraming blanco. Sino ang nag-fill ng blanco, di ba? Fill in the blanks Sinong naglagay ng figure doon sa mga blankong linya diyan sa na yan, diyan sa budget na yan, di ba? Yun dapat ang ginawa mo. Kaso hinayaan mo, yan tuloy nasilip nitong si Congressman
Isidro Ungab. Kaya ngayon, ligaga dyan sa Malacanang. Hindi naman ho sila dapat ang mapuputukan. Pumiyok nga ho itong si Marcos Jr. Tuloy. Ang akin, nag-privilege speech na ako, tapos sinabi ko na yung nakita kong mga problema at matapos nun, hindi na ako pumirma. Ibig sabihin, tapos na trabaho mo bilang isang senador ng sambayan ng Pilipino. Pagka hindi ka pumirma, pero hindi ka nga pumirma, nag-privilege speech ka, pero kung sinabayan mo yan ng follow-up, mas nakakabilib sana. Kaso malalaman-laman pa namin dito kay Congressman Isidro Ungab. At ang sabi po, nabalitahan natin dito, lahat daw nakasisi. Diyan sa email na yan, diyan sa mail na yan na ipinadala diyan sa mga congressman at senador. Kumbaga, meron ho silang kopya ng niyang report na yan ng BICAM. Kaya imposible naman ho na naghahanap kayo ng dokumento tapos sasabihin nyo wala kayong makita. Gayong ano ho pala yan, lahat ng congressman at senador nabigyan ng kopya ng BICAM report na yan. Ito talagang si Sen Aimee. Ito pakinggan ho natin. Kung nabiting kayo dun sa mga ano niya na yon, banat niya, pakinggan nyo ho itong mga kababayan. Kaya hindi ako nagsasalita tungkol sa AKAP, ang daming nagpapa-interview tungkol sa 50 billion na binawas sa ating mga 4Ps, yung zero sa PhilHealth, yung zero na tinanggal sa flood control, ang daming nagtatanong. Pero minabuti ko, unang-una, nag-absent ako at ayoko talaga mapilitan, makikisama ka, pipirma ka bigla, ako ayoko ng ganyan. Minabuti ko muna maghanap ng papeles at dokumento, pero para kaming nangangapa sa dilim at wala namang binibigay na detalye, walang konkretong numero. Ang tanging hawak ko lang, itong AKAP at saka yung datos sa DSWD. Sabi ko, paano nangyari ito? Wala nang kasunduan dito. Parang talagang linapastangan kasama ng DepEd, ng PhilHealth, ng flood control. Asan ba yung papeles dito? Tsaka na lang daw ibibigay yung detalye. Ay naku, hindi ako pipirma dyan. Dito na lang ako sa CLOA, mamimigay sa Digos. Ayun na nga. Yun na nga ho ba sinasabi natin mga kababayan. Iwas pusoy ho itong si Senator Aimee Marcos noon pa man. Hindi ho siya pumirma pero alam mo nang may problema. Dapat sana sinabihan mo na kapatid mo, Brad, wag mo nang pirmahan yan. Mayayari ka dyan. Ito na nga ho ba nangyayari? Nagkakagulo na. Mga men in uniform, nagtatanong na. Mga ordinaryong Pilipino, sumasawsaw na. Kaya naman, sa tingin ho natin sa lalong madaling panahon, kailangan hong magpaliwanag ng Malacanang kung paano nalagyan ng laman yung mga blankong portion dyan sa BICAM report na yan. Yun ang tanong dyan. Wala kami pakialam dyan sa GAA. Yung GAA na yan, okay na Nalagyan na nila ng laman yung mga blanco doon sa BICAM report. Yung mga scammer dyan sa BICAM. Nalagyan na. Kaya nung dumating sa Senado, ay dyan sa Malacanang, kumpleto na. O baka tanungin ho natin ng finance team nitong si Marcos Jr. Sila hubang naglagay ng figure doon sa mga blanco. Tanungin ho natin kasi mapahanggang sa ngayon, di ho natin alam kung sino talagang naglagay. Hindi ako pumirma ng anumang papel. Ayoko magsulong ng batas na nagbabawas ng pera sa mga lehitimong project para lamang sa AKAP, para lamang sa kung ano-anong misteryo. Baka naman may himala dyan. Nako, yan na nga ba? Yan ang namimiss ko kay Sen Aimee, yung mga pahimala-himala niyang nalalaman, di ba? Yan yung namimiss natin, yung mga parinig niya, yung mga banat niya na ganyan. Yan ang nahanap-hanap ng sambayan ng Pilipino diyan sa ali na yan. Kayo, comment react ho kayo diyan sa mga punto de vista na yan itong si Senator Aimee Marcos, no? Kasi di na daw siya pumirma kasi nga ganito, ganyan. Huwag mo kami lokohin, Senator Aimee. Ang bottom line dito, merong problema ang budget. Pero hindi mo pinuntahan kapatid mo, hindi mo sinabihan, naturingan ka pa namang super ate, parang hindi ka na super ate. Parang ano ka na, weak ate ka na hindi ka na super. Hindi na, wala na yung super ating kilala namin, na tipong ipagtatanggol niya yung kapatid niya pagka yung tipong malalagay sa alanganin, no? Sa bagay, sa dami ng ginagawang kababuyan ngayon ng kapatid mo, talagang
mahihirapan ho kayong ipagtanggol siya. Pero base naman sa nakikita ko, wala namang eyebags itong si Senator Amy. Siguro kahit papano, nakakatulog siya. Hindi kagaya ng kapatid niya. Di ba, eyebags niya, nasa baba niya na ho yung eyebag. Ito kay Prof. Malu tayo, pakinggan ho natin. Itong si Prof. Malu Tiquia, political analyst. Tingnan ho natin, pakinggan ho natin yung mga punto de vista niya dyan sa mga isiniwalat na yan. Itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nitong si Congressman Isidro Ungab. Hi, Admar. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon sa iyong mga tagapakinig. Yes, surprising itong mga nangyayari dahil alam nyo, ang BICAM report is the reconciling of the different contrary positions. So, imposibleng may blanco. Traditionally and historically, nagkakaroon lang yan ng blanco kung in principle, nag-agree na ang mga conferees, tapos ang secretariat ang mag-fill in the blanks. Pero, kasi merong konsepto na nasa bicameral level, tapos BICAM report, dadalhin yan sa both chambers, yun ang aaprubahan. Para yung naaprubahan, ang tinatawag dun yung enrolled copy, kumpleto na dapat yun. Hindi yung dumadating sa presidente na may blank. So kung may blank sa bicameral report at nagbotohan na may blank, technically may infirmity yung pinagbotohan. At dapat yun ay invalid dahil hindi ka naman pwedeng mag-approve ng isang General Appropriations Act na base sa blanco. Marami yung sinabi ni Congressman Ungab, in-identify niya anong pahina sa BICAM report ang bakante, in-identify rin niya kung saang pahina ng BICAM report, kung anong ahensya ng BICAM report. Nakakalungkot dahil ito ay hindi nangyayari na hindi inaayos bago magbotohan sa BICAM. So yung reaction ni Executive Secretary Bersamin, sinundan ng reaction ng Pangulo, magkaibang dokumento ang pinag-uusapan nila. Si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte at si Congressman Ungab, ang kanilang hawak ay bicameral conference report. Ang sinasabi naman ni Executive Secretary at ni Presidente Marcos ay General Appropriations Act. Yun yung enrolled copy na ibinigay sa kanila ng Kongreso patapos mag-approve yung dalawang chambers para nila pag-aralan. Makikita natin, Admar, no? Nag-veto message ang Pangulo. So technically, dapat ang binito niya ay kompletong dokumento. So tama rin yung sinasabi mo na ang pinanggagalingan ng enrolled copy ay ang BICAM report. Kung sa BICAM hindi kompleto, paano ang pinagbotohan nyo? Nagboto kayo dun sa pagkakakulang sa Department of Agriculture, sa karamihan kasi Department of Agriculture nagboto kayo doon sa National Irrigations Administration na kulang-kulang, nagboto kayo doon sa fishery. So ang makikita mo, karamihan niyan ay nasa unprogrammed appropriation. So kung nasa unprogrammed appropriation at kanyang vinito ang ilan sa program appropriations to the amount of 128 billion, meron sigurong pagkukulang. Tama naman yung sinabi na ang buong ahensya, ang DBM at ang Office of the Executive Secretary, tinitingnan talaga nila yung mga enrolled copy.
Pero ang infirmity doon, hindi doon sa level nila, pero doon sa level ng Kongreso. No? Ano yung pinagbotohan nila? Sino ang hindi pumirma doon sa BICAM report? Kung titingnan natin ang hindi pumirma sa BICAM report sa parte ng Senado, anim na members ng panel, si De La Rosa, Cayetano, Go, Legarda, Hontiveros, Pimentel. Sa side ng Kongreso, naandyan si si Congressman Neptali Gonzales II at saka si Rep. John Duavit. May dalawa pa na tinitingnan namin doon sa hindi pumirma sa BICAM report. Ngayon, iba naman yung bumoto ba sa plenary. Okay? Siguro ang napakahalaga. Ito sana magsilbing aral na ito sa sambayan ng Pilipino, no? Dapat mangalampag ho tayo sa susunod na budget season na yung bicameral conference committee na yan, ang tawag dito, i-broadcast nila, i-live nila, i-stream nila, para malaman ng ating mga kababayan kung doon pa lang sa pag-uusap nila, palsipikado na, maku-call out na ho natin yung mga walang yung buhaya, di ba? Ngayon, wala na, tapos na, pirmado na Ano pa gagawin natin dyan? Galit tayo, wala na, napirmahan na itong si Marcos Jr. Di ba? Ang daming nagbibigay ng opinion noong bago niya pirmahan yan, sinasabi nila, dapat ibalik sa BICAM. Pag-usapan ulit, ayaw ibalik ayaw ibalik sa BICAM, pero sabi naman ng mga ibang mambabatas, pwede namang ibalik sa BICAM. Pero si Marcos Jr., ayaw niyang ibalik. Siya ang may ayaw na ibalik sa BICAM. Talagang dapat natin makita dun sa finalization ng BICAM report, yung mga chairs, yung chairpersons, ang nag-aayos dapat at nagkokompleto nung BICAM report. First time ni Senator Grace po umupo bilang chairman ng Finance Committee, samantalang si Congressman Ko has been there since 2022. Na ang pagkakaalam ko, dahil first time ni Senator po umupo bilang chairman, si Senate President Chis Escudero ay malaki ang role sa pagpasa at paghihimay nitong bicameral conference report. Opo, dito naman tayo sa statement. Parang sinipon na tayo itong isa sa mga iniidolo nating angkor diyan sa SMNI, itong si Sir Admar B. Naman ng Department of Budget and Management. Kasi doon sa ang na-mention lang doon sa statement ni Bersamin, and dito kay Marcos Jr. patungkol doon sa GAA. Hindi na-mention yung sa BICAM. Now, ngayon, dito sa statement ng Department of Budget and Management, basahin ko lang, and I quote, "This is to address malicious and irresponsible allegations surrounding the fiscal year 2025 General Appropriations Act, or GAA. First, allow us to categorically deny the spreading accusation stating that FY 2025 GAA signed by President Ferdinand R. Marcos Jr. contains blank pages or figures. These allegations are completely false and reckless. What has been presented by certain misinformed individuals are pages from the Bicameral Conference Committee report and not the General Appropriations Bill nor the GAA. It is important to note that under 1987 Constitution, it is the bill, the GAB, and not the BICAM report that is officially submitted for the consideration and approval or veto of the President. It is the GAB, with all its details, that is controlling and is presented to the President. Once signed, the GAB becomes the law, the GAA. To reiterate, the bill presented to and signed by the President is a complete document with no blank pages or missing details. In no case does the executive issue a GAA with blank pages
or figures. With this, we urge the Filipinos to be mindful, cautious, and first verify information. Ang problema dito, na-mention nila yung bike cam, pero hindi nila na-mention dito na inamin nila na may blanco sa bike cam. Doon pa rin sila sa GAA, Prof. Malu. Well, alam mo, Admar, sa tingin ko ang kulang dyan sa statement ng DBM, wala silang pakialam sa BICAM report. Okay? Hindi executive powers ang BICAM report. Legislative yan. Ngayon, kung blanco ang pinagbotohan sa plenaryo, hindi rin tama na GAB ang basihan. Ang basihan ay ang BICAM. Kasi ang BICAM, kung titingnan natin sa terminolohiya ng legislative body, siya yung may version ang House, may version ang Senado. Kung magkaiba, nagba-BICAM. At yung BICAM na yan, dadalhin mo sa chamber, sa House at sa Senate para magbotohan sa plenaryo. Nandun tayo sa level na yon. Kaya ang sinasabi ko, magkaiba yung sinasabi. Kasi yung sinasabi niyang GAB, ang GAB nanggagaling sa House dahil sa Constitution, sila ang may right na mauna sa budget process at nagre-react ang Senado. The point na may pagkakaiba sila, kailangang reconcile kasi nasa saligang batas natin ang aaprubahan sa plenaryo pagkatapos ng BICAM ay reconciled version. Ngayon, kung reconciled version at maraming blanco, may mali na. Ulitin ko may infirmity sa legislative process. So kung ano yung parang nag-submit ka na listahan, may blanco na approve sa plenaryo, tapos in-enroll mo. Ang ibig sabihin ng enroll, natapos na yung parte ng Kongreso, in-enroll mo ngayon yung kopya para pirmahan ng Pangulo. So ano yung in-enroll mo? Yung kulang o kinur nyo, the document was cured at the level of enrollment. Mas malala yun kasi insertions yun. Naku po! Hindi ka nagpapadala, hindi nag-a-approve ng BICAM report na may blanco. Kasi pag binigay mo sa technical committee yung pag-fill up ng blanco, wala namang karapatan ang technical committee na gumawa nun. Trabahong tamad yun, no? Dapat mas malala ho pala yung ginawa nila, insertion, pagka nagkataon. ilinagay doon sa kopya ng report sa bawat chamber na yun ang ina-approve. So, kaya kailangan nating makita nabudol ba ang mga congressman at mga senador. Kung talagang may blank, dapat hindi yun na-enroll. Dapat pinix muna nila bago nagbotohan para klarado ano yung line item. Kasi ang problema niyan, alam mo ang ibig sabihin ng blanco, walang line item. So kung wala kang line item, technically, walang pondo doon sa activity na yon. Ang pangalawa, narinig natin ang Pangulo over the weekend na sabi niya ibuboost ang budget ng Department of Education. What is boost? Magre-realign ka? Hindi pa nga na preprint, no? Wala pa nga kopya ng printed copy. Nagpaplano ka na mag-realign? So saan ka magre-realign? Saan ka kukuha ng pang-realign? Yun ang very problematic in the way they are defending the blanks. Imagine mo, 3 na ang nagsalita since kaninang umaga. Kaninang umaga si ES at sinasabi false news daw. Bandang malapit sa tanghali ang Pangulo at sinasabi wala daw ganun nangyari. Ngayon naman si DBM at ang sinasabi ang GAB. Bakit sila ang nagre-react? Hindi ba dapat ang mag-react ang lehislatura para sabihin sa taong bayan, ito po ang kopya ng BICAM report, wala pong blank. Di ba? Ang problema kasi nila, hindi sila transparent. Yung proseso ng BICAM hindi transparent. Kaya walang minutes. Ngayon lang, no? Simula nitong 19th Congress, ang
ang nagiging practice walang minutes at walang record, no? Walang Dapat minutes, grabe naman. Wala ho tayong makikitang record kung ano napag-usapan. Anak ng towa, pambira naman itong meron. Kasi that forms part and parcel of the legislative intent of Congress. Kaya nakakabahala itong mga news na lumalabas kasi kung totoo ay talagang parang ginawa lamang labada ang budget, hawhawan kung kailangan madumi, babalik pa rin kung kailangan yung kabila ang makita. So it behooves the leadership of the House and the Senate to once and for all come out and say the blanks, kasi may dokumento, Admar Yun ang nakakabahala. Ibig mong sabihin, false news itong mga dokumento, hindi naman siguro pwedeng mag-imbento na may pahina at may section kung ano ang blanco. So, in the face of that document that you are flashing, hindi ba dapat ang Kongreso, si Speaker Martin Romualdez at si Senate President Chis Escudero should come out publicly and tell everyone iyan pong ginagamit ng dokumento ay hindi ang final document. So ang tanong ko, kung hindi yan ang final document, anong pinagbotohan? Yung final document o yung dokumentong may blanco? Kasi telling yan, pag blanco, anong inaprubahan mo? So you're giving, the power of the purse is with Congress. So you're giving leeway to the executive branch to chop and mangle the budget that is what? One less than a month old? Nakakatakot yan. Opo, and kung meron bang possible na paglabag dito yung mga senador o congressman na lumagda kahit blanco, and at the same time, yun nga, bakit sinong nag-fill in the blanks doon? Kasi sabi mo nga, hindi ito basta-basta trabaho ng technical working group, yung napakahalaga ng mga blanco napakahalaga ng mga, kumbaga, dapat yung mga kongreso mismo yung naglalagay doon, hindi lang basta-basta kasi hindi sila binigyan ng kapangyarihan na ukol dyan. Meron bang possible, gaya nung nabanggit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, naniniwala ka ba na may paglabag dito at questionable at unconstitutional na may tuturing itong 2025 national budget? Well, yung unconstitutional, ang Supreme Court lamang ang makaka-determine yan. Kailangan nating makuha yung dokumento, yung dokumento na parang privilege speech ni Congressman Ungab, no? Yan dokumentong yan, yung dokumentong pinagbotohan sa plenaryo, at yung enrolled copy. Doon lamang natin malalaman, talaga bang walang blank? Talaga bang na-fill up? Kailan fill up? Pagkatapos magbotohan o bago magbotohan? May problema tayo kung pagkatapos ng botohan kasi insertions lahat yan. Insertions. At pag insertions, alam niyo kung sino dapat magpaliwanag dito? Si Grace po at yang si Saldico. Sila ko kasi ang co-chair dyan sa bicameral committee na yan. Sila ko talagang dapat magpaliwanag. Kaso wala na yung si Saldico. Pero dapat pa rin siya magpaliwanag. No? Ang kagad na bumira, itong si Marcos Jr., hindi naman siya pinagpapaliwanag. Pinagpapaliwanag ng ating mga kababayan, itong si Tatay Diggs, yung mga taga-Bicam. Taga-Bicam ba kayo dyan sa Malacanang? O inimpluwensyahan nyo yung mga blanco na yan, kaya nagkaroon tayo ng blanco dyan sa Bicam report na yan. Ako po. Naman na karamihan dyan pork barrel ng mga congressman at senador. Unconstitutional ba? Well, again, sa aking pagtingin bilang dating nananabaho sa Kongreso, ngayon ko lang nakita ng ganitong kagarapalan na may blank. Dati may blank pero hindi nila kinahain para pagbotohan sa plenaryo, kinukumpleto yon. Kung ito ay yung mga blank
hinaing sa Kongreso at sinabi na lamang na hindi, okay lang yan, abulin na lang natin. Medyo mali yun kasi ang power ng plenaryo ay napakahalaga. Ang power ng plenaryo ay hindi equivalent sa power ng chairman ng Appropriations Committee o ng Finance Committee. Ang power ng plenaryo ay representative of all the members of both chambers. So, kung makitang may pagkakamali na ganito, biro mo wala pang 1 month, ganitong kababoy ang ginawa nila sa budget natin. So kung ganito silang kagarapal sa budget natin, siguro kailangang maglabas na ng tunay na public record tungkol dyan. Kasi lahat naman itong mga ito itatakbo para sa Mayo, no? Karamihan sa kanila re-electionist. So mahalaga sigurong balikan natin yung document at saka yung proseso. And at what point hindi naging kumpleto ang documents? Oo, and kanina rin nagbigay muli ng pahayag si Super Ate ng Pangulo at yung naging privilege speech niya last December 18 ay pinapanindigan pa rin niya kung saan nabanggit nga niya doon kung papaano ba naman siya pipirma sa blanco at kulang-kulang na papel na nagpapatunay doon sa sinasabi ni Congressman Ungab na meron niyang blanco at pirmado pa. Sabi pa nga niya, tanungin na lang yung iba na mga senador na pumirma dito kung meron nga bang kababalaghan. So far, wala pa tayong naririnig doon sa mga pumirma na kasi ang vocal lang din dito itong si Amy Marcos na sinabi niya blanco at saka itong narinig natin pati yung mga PDP laban ng mga senators na nanindigan sila na hindi sila pumirma kasi nga meron silang question doon sa budget. So ibig sabihin ay sinungaling din itong si Marcos kung pagbabatayan natin itong sinabi ni Marcos Jr. doon sa kanyang komento kay PRRD, di sinungaling din pala ito si Amy. Oo, alam mo, kung maayos yung proseso, I doubt very much kung magkakaroon kayo ng member ng Senado at member ng House who will go out and say there were blanks. December 11, kinuha yung botohan. December 18, nagsalita si Senator Amy. Tapos itong si Congressman Ungab dito sa first week ng resumption of Congress, no? Mga insiders itong mga ito. Si Congressman Ungab naging chairperson ng Appropriations Committee. So hindi yan basta-basta. Ang kapatid ay lalo nang hindi basta-basta yan dahil kapatid. At ang pananawagan ayusin. Kung noon pa ay ang pananawagan nila ay ayusin at hindi naman na-cure nung paggamit ng line item veto, talagang magdududa ka ano bang klaseng dokumento itong budget na ito sa 2025, no? Nakaka-alarm yan kasi 6 trillion yan eh. So, ilan ang bakante, ilan ang blanco at magkano ang total amount noon? At kung sinasabi nila hindi na yan bakante nung umabot sa kanila, ang tanong, sino na ngayon nag-insert? Ang nag-insert ba si Congressman ko at si Senator po? Mas lungkot yon kasi parang iniinsulto na ang plenaryo. Alam mo, ang Kongreso, any decision made by the chamber is actually by plenary. Walang batas na pumapasa dyan, walang reconstitution ng committee, walang paggawa ng committee, walang pag-abolish unless approved by the plenary. Ito nakakalungkot kasi it would appear na dahil sa pagkabigay ng akap, ang mga senador ay tahimik. At dahil marahil may consent ng liderato ng Senado, kaya tahimik. Pero very telling ito kasi dalawa ng isang congressman at isang senador ang nagsasabing may mga bakante. Uulitin ko, hindi yan practice sa
sa budget process. Oo, nangyayari yan, pero kalimitan, pinupunan yung blanco bago magbotohan. So ang binibigay sa plenaryo ay committee report na kompleto, walang bakante. So kung makikita natin yung mga dokumentong yan, kailangan magsalita ang lehislatura, hindi ho ang executive. Unless sinasabi ng executive, okay na yan, naayos na namin. Which means, kung ganon ang kanilang intent, yung blanco will be the herbal room. Kukuha ka ng budget doon sa blanco para mo i-boost. Hindi naman sa atin nang galing yung word na boost. Kaya ako nagulat dahil this is the first time I've heard of a budget being boosted. Kung hindi mo nga na-cure nung line item bito mo, imaginein mo being boosted. Saan mo kukunin yun? So process ng realignment. At the start of the year, magre-realign ka. Diba? Nakakabahala yun. Dahil lahat ng programmatic programs ng budget na yan, it can easily be changed by the executive branch. So that in itself is a blow to the power of the purse by Congress. Baka gusto niyang i-boost kasi nga pati rin siguro siya hindi siya naniniwala niya yung pagtaas ng budget sa education pati yung sa PMA, PNPA kasama sa education para siguro na ma-justify na yung na mapataas yung budget sa education natin. Pero Prof, yung nabanggit dati pa ni Pangulong Pangulo Inday Sara Duterte, magtutugma dito sa pangyayaring ito ngayon? Admar, kumbaga dati pinagtatawanan na sinasabi na si Vice President, pait lang ulo niyan. Medyo may mali sa pag-iisip niya. Clearly noon sinabi niya, at may dokumento siya noon, sinabi niya na ang 2 tao lamang ang may importansya dito sa ating budget process at pinangalanan niya yon. Ngayon, meron kang smoking gun that proves to everyone na sila talaga ang may say. Ang nakakalungkot, sana ang Senado naging fiscalizer dito, pero dahil nga meron kang Senate President na naandyan na almost halos siya na naggagabay kay Senator Po dahil bago lamang siya dyan sa... Hindi, ito naman si Prof sang-ayon naman ho tayo doon, pero sa tingin ko, kaya ganyan ang nangyari dyan, hindi naging tagapagbantay itong Senado at naging tangu-tangu na lang sila dyan kay Tambaluslo, sa kagustuhan ni Tambalus. Dahil ho yan, doon sa 5 billion na allocated para sa mga senador, dyan sa AKAP. Yun ang pinambaya dyan sa mga walang na senador na yan. Finance Committee, makikita mo na I scratch your back, you scratch mine. May log rolling na nangyari. Bigyan nyo kami ng akap, pikit mata kami. Diba? Kalungkot yun kasi ang parati natin sinasabi kaya maganda ang bicameral Congress dahil may isang nag-check rin dun sa mababang kapulungan. Right now, they're on the same boat kasi hanggang ngayon walang reaction from the Senate President or the Speaker. Ang dali mo namang i-present yung BICAM report. Oo. And may iba lang ako ng topic, Prof, bukas ba dito sa Pilipinas? Ayun na nga mga kababayan, dito na unahan tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat dito kay Sir Radmar at dito kay Ma'am Prof Malutikia. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa SMNI News. Maraming salamat. Mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Abangan natin sa mga susunod na oras kung magbibigay na ng statement itong mga taga-BICAM. Kaya madami nalilito ngayon. Tinatanong nila, taga-BICAM ba yung si Bersamin yung si Marcos Jr.? Ba't sila dumidepensa dito kay Saldico at dito kay Grace po? Maraming salamat mga kababayan. Lahat ng Pilipinas.